babayaran niya sa ticket. 3 months to pay. Hindi ka mananalo. I accept defeat. At makukuha niya ang simpathy ng mga tao na yon through asking for money. Again, hi everyone, good evening. If hindi niyo pa ako kilala, yung ate ni Princess Reniga, call me at she. And ngayon, yung term ng iba, makikisaw-saw na naman tayo. Yun yung term nila, no? Pag sinagot mo yung issue, sawsawera ka. Pag pinagtanggol mo yung kapatid mo, sasabihin nila, of course, kasi kapatid mo yun, 'di ba? Let's see ano nangyari dito sa video kanina na in-upload ni C. Okay. Ang sabi niya dito kanina, yun, yung luggage niya daw ay chinek ng driver. Napaka-funny kasi I was there when the driver called Princess and the driver asked Princess if he should check the luggage. And Princess said no. And I was like, huh? Ba't ayaw mo ipa-check? Ayan ka na naman. Pinaglalaruan lang ang ano mo, tas ayaw mong i-check ngayon. Kasi na, may ano tayo ba? Yung may mga pusong ano, parang ikaw pang maikog. I don't know how to say it in other dialect, ha? Maikog, parang ikaw pa yung nahihiya. Ikaw pa yung mahihiya na i-check mo yung luggage nila. Whereas si Madam Glory, pag may umalis sa helper niya, lahat talaga ng baggage yan, latag, isa-isahin niya yun talaga kung ano nilagay mo sa bag mo. Pero nangyari kasi here, si C, he set up a camera pretending, putting a title, a malice on the title na sabi niya, chinek ng driver. Nobody asked the driver to check it. Christine is just pretending to take a video. Well, she is just doing like that. No? Parang, siya lang naman yung umaayos ng mga ano niya eh. Nakaupo lang naman yung driver, wala namang ginagawa. Kasi nag-instruct si Princess na wag nang i-check ang luggage na. And always niya i-check ang timbang. And Christine, you are very arrogant. The driver is very nice to you. And he's a very nice man. He is our long time friend. Why you have to say this man? What's so special with this man? You're jealous. The man asked you nicely. The man is reminding you nicely. It's just like someone na may concern. 'Di ba pag may pamilya tayo, pag may someone, may kaibigan tayo na magbabiyahe, okay, yung passport mo ha, wag mong kalimutan. Lagi kang mag-iingat ha, kasi ikaw lang magbabiyahe mag-isa. Presence of mind ka, wag kang matakot magtanong. Dalan mo na ba yung mga ganito mo? Yung mga baggage mo, take note mo, 3 pieces yan ha. Hindi ka pwede mag-excess ng ganito, ganyan ha. Pag hindi yun ni-remind ni Parts, anong mangyayari? Diba hassle siya dun sa airport? What if hindi sinabi ni Parts kung ang goal ni Parts, ang goal ni Princess ay mahassle sa flight niya, hindi siya nire-remind? Anong mangyari pag andun na siya sa weighing of the baggage? Diba i-open niya na naman, tatanggalin, tatapon, or ano ba? Masyado niyang minasama. May pagka-sarcastic pa yung ano niya. Kasi I want to listen. I want to listen to her bago ako magbigay ng feedback. May pagka-sarcastic pa yung tone niya. As if he doesn't know that I'm traveling alone. It's not the point. Why you are thinking like that? Your mind is dirty. Your heart is dark. I don't know how you African people do it. How do you show your concern? Kasi kaming mga Filipino, may magbabiyahe na kaibigan. O, lagi mong tatandaan ha, na yung passport mo, mag-iingat ka, ikaw lang mag-isa, wag kang tulog ng tulog. Mas alert ka dapat. Baka maiwan ka ng eroplano. Tapos yung visa mo, bakit na-delay yun? Sinadya mong
ma-delay. Sinasabi mo na hindi ka sinabihan? Gusto mo magka-penalty si Princess? Ilang beses kong narinig na sinabihan ka ni Princess na ang visa is a serious matter. The visa is a serious matter, auntie. But you choose not to speak about it. Hindi mo tinanong si Parts. No, tinago mo kasi may secret agenda ka. Alam mo, mapapahamak si Princess pag hindi na-renew ang visa mo, kaya ginawa mo. May ganito ka sana eh, pero you're using it in a wrong way. Tapos, I have another, may nakita pa akong isang video dito. May isa pa akong video na nakita dito ha. Na, ang content kanina ay wala daw pagkain. Walang maluluto. Ang daming pagkain sa bahay ni Princess. Hindi ko alam bakit niya yun sinabi? Pero ngayon, mas slowly ko naiintindihan na mabuti na lang natauhan na ang kapatid ko at pinaalis na talaga siya. Dahil baka ano pa ang nangyari sa kanila kung andito pa siya. At baka mas worst pa. Kita nyo, nag-post siya ng another video kanina na wala daw makain sa bahay. And she's very hungry. So she went to the store, asked the man if they're selling bread. And the man said, it's finished. Ubos na daw. Ano sabi ni auntie? Oh, what do you have here? Do you have bangus? Sabi nung ano, wala na kaming bangus. Oh, what do you have instead of bread? Ang sagot naman ng lalaki ay, meron kaming biscuit. Diba normal naman pag nagugutom tayo, ribisco, biscuit. Pero anong sabi niya? Oh, no, no. Can I have a piatos instead? Buang. Gutom ka, tapos ay mong gikuha junk food, piatos. And that is your meal for the whole day. And then about the saging issue, even when you're still newly born siguro, no, you've been eating banana na. Kasarap ng banana, everyday kami nagsasaging. Sugba ng saging. Tig-isang sipi, binibili ko niyan. Yung mga malalaking saging pa. Sinusugba namin dun sa bahay ni Glory. Tuwing hapon yan. Minsan nga, kinakantsawan na nila ako kasi yun lang ang bag ko, sugbang saging. And why do you have to eat a lot? You're very fat already. The doctor told you to be on a diet, to look at your food. If Princess is not concerned about you, she will not send you to the... Ano pa yung mga comment dito kanina? I mean, nakakatawa. Kasi kung nag-iisip ka, nag-observe ka, you will see a lot of contradictions sa mga story niya. Parang kahirap na ba? Kahirap. I mean, kailangan mo nang mag-move on sa issue na to. Kasi, hindi siya worth it patulan talaga. Pero I think hintayin mo lang, Christine. Ang daming proof ni Princess. One of my proof, sinabi mo about dun sa ticket. Ano yung about sa ticket? Anyway, I will show you about the ticket. Tama, nakalimutan ko lang, no? Andito yung mga ticket eh. I-attach ko ang screenshot here. Ang convo namin ni Princess. She asked me for backup. Kasi wala siyang pera. Kailangan niyang i-book ang ticket ni Christine pauwi. Tingnan niyo yung message ng kapatid ko. Ate, pwede 3 months to pay. 60,000 ang total. 40, yes, 60,000 ang nabayaran niya sa ticket. Babayaran niya sa ticket. 3 months to pay.
Ayan ang convoy. Ito ang proof na nanghiram sa akin ng kapatid ko. Next proof natin. Ang daming proof talaga. Pero, hindi siguro ako ang right person para magsabi eh. Kasi ngayon, ang hirap talak ng talak sa taong hindi ka mananalo. I accept defeat. Hindi ako mananalo kay Christine. Kasi may ganyan siya. Hindi ako mananalo kay Christine kasi may problema siya. Wala tayong laban doon. Kung lahat ng sasabihin niya ay kasinungalingan, so be it. Kung ang daming taong maniniwala sa kanya and manipulate niya at makukuha niya ang simpathy ng mga tao na yon through asking for money. Again ha, if someone is asking verbally money from you, alam nyo na yon. Wag po puro paawa. Please, tayo mga Pinoy, wag puro paawa. They will not say it directly, but you will know it in their actions na tamad sila. Gusto nila hingi lang ng hingi. Hindi naman yan naglilinis ng bahay si Auntie Christine. Akala nyo naglilinis yan ng bahay? Akala nyo marunong yan maglinis ng bahay? And then ang pagnanay, wala, nasa labas, nagbabantay, nagtatrabaho, nagda-live selling, pagod na pagod, pagbalik may grocery, may mga pasalubong ang mga bata, may pasalubong ang lahat, lalo na pag may extra siya. Palagay ninyo, ano, tapos darating pa siya doon, minsan nasa kwarto pa ang babae, minsan ang baho ng bahay, pagod si Princess. Kaya yun yung itsura ni Princess, pagod na pagod. Kasi pagdating doon sa bahay, siya pa halos lahat. Pinapakita ba ni Princess sa camera? Vinlog ba niya patalikod si Christine? Hindi nyo na-realize yun? Tapos itong isa ginavideohan niya patalikod. Kaya ganun ang itsura ng kapatid ko. Lusyang na lusyang. Pagdating sa bahay, siya pa halos lahat. Hindi naman yung kikilos pag hindi mo utusan. Na-manipulate niya lang ang kapatid ko. At saka hindi man yan bigla-bigla na lang maglabas. Kasi hindi yun na-experience eh. Slowly yan siya na magta-transition ang tao. Slowly yan uugat ang inggit, ang selos. Slowly yan magtatanim ng galit sa lahat ng tao nakapalibot sa kanya, ng selos, ng galit. Hanggang sa pag-ready na siya, may bala na siya, pak, puk, tuklaw. Nawala na ako. O, balik natin sa ticket. Ito ang proof ng mga ticket, ha? Oh. Is-attach ko dan yung convo ni Princess Siga at ng staff ko. Nagpapasahan ng OTP dahil si Pre ang nag-book ng ticket. Yes, please. Bali, dalawa to na booking, ma'am. Pasend lang ako ng receipt, ma'am, ha. Thank you. Yes, please. Tapos, i-ask nyo si Ma'am Shin. Sabi ni Princess, i-ask nyo si Ma'am Shin if okay lang ba na installment ko siya. Para di lang ako mabigatan. And then, nag-reply ang staff ko sa kanya. Ang sabi, ilang months, ma'am? And then, nagtanong ulit ang kapatid ko, ano ang advice ni Ma'am Shin? Ano ang pwede daw sabi ni Ma'am Shin? And then, ang sabi ko is 3 months. Yun din ang inirelay ng aking admin. And then here, confirmation siya ng bank transaction. You have a transaction using your BDO Gold Mastercard ending at Ethiopian Airlines 4. Oh, confirmation, ticket yan.
And then, nag-confirm, na-receive ang ticket. And then, converted siya into 3 months. Grabe, no? Then, sinabi mo, ano yung sponsorship? Grabe ka mag-isip. Pinag-iisipan mo ng masama yung mga taong gustong tumulong sa iyo. Kasi pag iniisipan mo ng masama yung tao, nagre-reflect yun sa iyo. Yun yung nasa loob ng isip mo, pinapasa mo sa kanila. Ano palagay mo kay Princess? Laging nagpapasponsor? Baka ikaw ang laging nagpapasponsor. May mga luggages naman doon ng mga extra. Ba't ka nagpabili ng bago? Ba't ka bumili ng bago? Hindi totoo na iniwan siya ni Princess na walang pagkain. Tamad lang po talaga siya. Yung mga taong may experience sa mga ugali ayaw ko man talaga sana magbitiw ng mga ganyan ba? Pero ang daming proof. Ang daming, hindi lang ako naka-experience, madaming taong nakaka-experience niyan. Anong ugali nila? Hindi lahat ha. But mostly. Kung Pinoy labeled tayo as masipag, sila naman labeled as matatamad. Pagdating ng panahon, sila pa yung nagiging bossy. Hindi totoo na iniwan siya ni Princess na walang pagkain. Sadyang tamad lang talaga siya. Maybe ayaw niya maghugas ng pinggan? Kita niyo na ba, is it right to film someone na tapos nang kumain? Tapos parang nagreklamo pa ikaw na ikaw nagliligpit, ilalagay dun sa hugasan. Diba normal trabaho yun? And normal lang napipiliin ng kapatid ko ang peace of mind at katahimikan. Kaya umalis ang kapatid ko at ang mga anak niya at doon nagstay kay Madam Tenji for 4 days or 5 days hanggang sa makaalis si C sa Pilipinas. But she assured na safe at all processed ang documents ni C na clearly at strictly instructed ni Princess ang kanyang driver na samahan si Christine at i-ensure na lahat ay kumpleto na. Pati ang pagpunta sa airport dapat hindi late. Kasi pag late na naman, problema na naman yan ni Princess. Bumerang lahat kay Princess. Nakita niyo nagpa-load siya dun sa tindahan. But, after niya nakaalis ng Jansan, doon na siya sa Manila. 2 hours lang yung flight, Jansan to Manila. Ilang hours pa yung layover niya. 30 times siyang tinawagan ni Parts para i-communicate. Kumusta ka dyan, auntie? Okay ka lang ba? Yun ang purpose. Pero dahil masakit ang loob niya sa tao, nagsiselos dun sa tao, galit, inggit, hindi sinagot ang 30 calls na ang purpose ng tao is secure lang. Nakalampas ka na ba ng immigration? Boarding ka na ba papunta ng isang airline? Ganyan-ganyan, bla bla bla. Kasi kung pinabayaan yun siya, hindi yun tinawagan. Hinayaan na lang. Princess chooses peace. Kaysa makasama ka sa bahay, na ikaw mismo ayaw mong magpakumbaba sa kanya. For 6 years, si Princess ang nag-humble down sa iyo. Dahil alam niya, ayaw niyang dagdagan ang mga problema mo. Stress ka sa isip mo dahil alam niya ano ang feeling na malayo sa pamilya. Malayo sa mga anak. So siya ang nag-humble down lagi pag ayaw mo siyang kausapin. Sinasabi niya sa amin, ba't ganun si auntie, tahimik lang, nasa kwarto lang. Sabi niya, hayaan niyo lang, te, may problema lang yan sa kanila o may hormonal issues. Ha? Ikaw pa mag-adjust? Andun sila, Princess, ilang weeks.
Hindi mo nilapitan. The moment pagdating niya sa Uganda, hindi mo sinalubong. Ni hi, ni hello, wala. Nasa kwarto mo lang ikaw. Anong gusto mong gawin niya? Pasukin ka niya dun sa kwarto niya? Sa kwarto mo? Adult ka, hindi ka bata. You're not a child, Christine. You're an adult. What do you want, princess, to do with it for the nth time? Kneel down and say sorry to you when it's your time, clearly your time, to go to princess and be sorry with everything that you did while she was in Africa. But you're a snake. You acted like a victim. You don't accept the responsibility. You don't take the blame. You're blaming everyone around you. You're getting the sympathy of other people who doesn't know princess. But everyone who knows princess, Buji, Giselle, the driver, everyone, even the subscribers that see you just sitting, doing like this. The people, your subscribers, can continue supporting you because you need it. But please use the money wisely. But princess, with all her strategy, it will come back 10 times more to her. 100 times. I will not use the name of God here. Maybe if I did something wrong to you, that is, I don't trust you. I told directly princess that I don't trust you. But princess said, you two is okay. You two are okay. So okay, at least kayo, parang mag-asawa ba? Magsasabi ka na hindi ko yan gusto ha, ganyan-ganyan. Pero kayo pa din dalawa magdidesisyon kasi kayo lang naman ang magkasama sa isang bahay. You should be thankful that princess left the house. Left you in the house alone. So you can concentrate, you can focus, you can talk without the kids. Pero minasama mo. Ano sa palagay mo, after ng ginawa mo, may samud pa siya na makasama ka sa isang bubong? After sa ginawa mo, do you think i-humble down niya pa ang sarili niya sa iyo? If princess is rude, they could have stayed in her house and she let you stay somewhere. Maybe she rented somewhere, an apartment somewhere that she cannot see you. Do you think princess life is easy? Do you think she's comfortable? No, I know she's comfortable in my sister's house. Do you think it's easy for princess to go to stay into another's house? That place where you stayed for 4 or 5 days is their safe haven. Where she is comfortable. Where she can do everything she wants. Yes, okay nga na dun siya tumira kay Madam Tenji. But hindi yun yung ano nila, hindi yun yung parang comfortable place nila. Kasi hindi nila yun bahay. There's always boundaries, there's always limits. Kahit na kapatid mo yun, bahay ng kapatid mo yun. Kung masama lang si princess, hindi ikaw na lang sana pinarenta dun sa apartment dyan somewhere for 5 days. Tsaka nung nakaalis ka na, nag-decide si princess na bumalik doon, instead of surprising her na sana sorry ka sa lahat ng nangyari, anong iniwan mo? Nag-send si princess ng video sa amin, tambak na labahin, mababahong mga sinampay, maduming bahay. Anong ginawa mo sa 5 days sana? Puro paninira ang ginawa mo. Take ng hidden videos. You will expose what? Malice, you will create more stories. You know, Tulyemele means cooking, right? Something about cooking. And food brings people together. Ganun dapat. But pinag-aaway-away mo? Food heals. What happened, Tulyemele?
You have a chance to create something beautiful for your community, for the people that supports you, and for this Tulye Mele channel. Just a question for you, Christine, before I end this and say goodnight to everybody. Ask yourself, Christine, does your content build a life? Does your content honor the only person who gave you hope and helped you build this channel? You know you were loved. You know you were respected. Feel free to comment here, Christine, because you blocked everybody. That's all my feedback for now. And maybe I will make a moving on video just to close this. Sana wala nang ibang video na ilalabas pa si C, kasi ang dami naming bala. And we want to move forward also. But if magka-create siya lagi ng issue, and that issue includes princess children again, then we know what's next. Take care of your YouTube channel, Christine. This is your privilege. And don't waste that one. Thank you, everyone, and have a good evening.